Kayang-kaya mo, kayang-ka. Laban lang, kayang-kaya mo yan. Yan, welcome again mga Kaya Mo Natics. Ito na po ang ating mga bisita, mga berde po ito. Lalaging nagsisilbi. Kaya ang tawag sa kanila, Silberde. Ayun, yun ang batch ng grade school pa to, high school pa to. At ngayon, hindi lang junior, senior na. 45 years na sila magkakasama. Ngayong Pasko at tuloy-tuloy. Ito na yung Silverde Cares. Ito na yung mga kampanya na pagbalik sa mga maitutulong namin. Ano bang pwedeng aming i-payback? Ma'am Cory, well, ito na, introduce ko sa iyo ang mga classmates ko. Mukha naman silang mga bata pa rin dahil nanonood sila ng Happy, Healthy at iba pa. Well, galing naman. Yes. Ito, of course, ito po. This is Professor Bong Africa, isang professor na... Ay, of course. Balik, DZRH. Kaya mo yan. lagi mo kasama ito. Prof, bumati ka muna. Good afternoon po sa lahat. Ma'am Cory, good afternoon. Yes. Si Emer, di bali na to. Kasama ko na buong araw. Kasama naman niya dyan sa tabi ay engineer yan. Engineer Ricky Laos. Rick, kamusta? Mabuti. Magandang hapon sa lahat ng inyo mga tagapakinig. Yes. Magandang hapon, Cory. Yes. Emer, sa lahat. Welcome, Thank boys. Thank you for bringing me here. Yes. Yung pangatlo naman, ito naman, entrepreneur ito. Napaka-usay din ito. Humble yan, pero napaka-gandang lalaki niya noong araw. Gano'n pa rin naman ngayon. Hindi naman makisig. Parang yan ang aming Eddie Garcia noong araw. Ngayon, parang iba na siya. Ngunit siya, babe na babe. Walang iba. Entrepreneur John Francisco. Welcome. Hi. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Ma'am Cory. Emer. Yes. Good afternoon. And Ricky, yes, of course. Chairman Ricky, yan. Partner Ricky. Yes, Ma'am Cory, ang tinatanong ko sa kanila dahil galing lang kami kanina sa aming mission sa ospital ng Makati sa Pediatric Center ni Dr. Alvin Florentino. Nagbigay kaming kasiyahan natin. Rick, kwento muna ano nangyari kanina. Ito naman kasi that is a very good outreach project. Yes, Ricky. Yeah, thank you very much. Magandang karanasan namin kanina at nakapunta kami sa ospital ng Makati at nakabigay kami ng kasiyahan sa lahat ng mga pasyente doon, mostly sa pediatric department. So talaga mga bata, no? So nakikita mo naman talaga na yung sandaling nandoon kami, nakakataba ng puso at kahit paano yung mga biyayang natatanggap namin ay napapasa din namin sa kanila. And yung sandaling yun ay talagang talagang ito say morning well spent at talagang something na talagang we look forward to as a group. So sana ay maasa kami na sana magtuloy-tuloy nito. Actually, we've been doing it for several years now. This year napili namin sa ospital ng Makati and happy naman kami, Emer. Yes. And syempre, nakita mo, Bong, may purpose po kasi ginagawa namin. Nakita na natin at naramdaman natin, lalo na yung mga batang may leukemia, no? Ang dami palang may sakit, no? Bong, ano ba mararamdaman mo nung kanina nung naraman mo yung istorya nila? May parang si Ricky din, no? Nakakataba ng puso na nakikita mo yung mga bata masaya, no? Yung mga binigay natin, kahit malilit na bagay lang yung binigay natin, malaking bagay sa kanila, yung na-appreciate ba nila? No? Saka hindi lang yon, Rick, saka John, Emer. Next week, meron din ulit tayo, di ba? Na outreach naman sa Kabanatuan. Yes. Di ba? Medical outreach naman ni Dr. Elvis Llarena natin. Yun. So, December 3 to 8 actually nasa Kabanatuan naman kami for that. Yan, iba to, surgical naman to, no? Iba 'yon, ibang mission naman 'yun. Kasama ng LGU, di ba? Yes. Pag meron kayong medical mission na gano'n. Yes. Kami magli-lead pero ano lang sila, support 'yan. Parang Support ang LGU. Very good. So, anong nilalaman ng inyong medical mission? Anong mga iba't ibang services? Mostly, Ma'am Cory, mga surgical eh. We have surgeons. We have actually yung si Dr. Llarena, he's a surgeon sa UST. So that's part of his service also with
his Brad's fraternity nila sa UST, and they bring along several surgeons, and they do very scientific yung mga minimension nila eh. Hindi kami doktor para maintindihan yung mga yun. Sa mga nangangailangan talaga, maraming talagang nangangailangan yung kapaskuhan, hindi lang Pasko, di ba John? Tulad ng mga, ang dami na rin natin ginawa ilang taon no? Ano mga favorite mo? Ano yung mga nagagawa natin? Yung mga nag-feed tayo ng children. Oo, tapos yung pag may calamities, doon tayo. Oh, yes! Kahit pa paano, nakakatulong tayo. Tumikilas talaga kayo kapag merong krisis, ano? Opo, galing ma-drivers. Ito, ang gagaling gumiyahin yan. Nung huli, saan tayo? Sa Samar? Sa Taal. Taal, nag-earthquake. Sa Samar. Nagpa-partner po kayo sa mga NGOs din, tulad ng mga Gawad Kalingan, mga iba-ibang mga kailangan. At sa dami ng kaibigan, nakakahiram din naman kayo ng mga sponsors ng mga pickup trucks, di ba? So, nakapagbigay nung earthquake, tama, nung saan pa ba yun? Yung ashfall, pumutok yung volcano ng Mayon yata. Yes. At saka yung sa Taal volcano, of course. Marami tayong naipadala naitulong natin sa mga nakatira doon. At saka isa pang hindi natin nabanggit is yung mga kapatid natin na mga ita doon sa bandang Nueva Ecija. Yes. Ayun. Naambunan din natin ng mga pangangailangan din, lalo-lalo yung mga bata, yung mga indigenous tribes doon. Napakaganda nun. Sa Sabado yun, tama. Meron nga pala rin yung kapartner natin doon, sila Ruby. Yung Balbatek. Ma'am Ruby and Balbatek. Alam mo, mga tulad ni Ma'am Cory, ang dami-daming friends. Kaya tulong-tulong kami. Di ba? Yung mga dumadalo sa inyong mga medical mission, is that upon invitation o limitado yung grupo or open? Open yun para sa mga walk-in. Normally, available ito sa mga, ang unang pinaprioritize sila, yung mga constituents po ng Cabanatuan, sa Nueva Ecija as a whole, Pero, open din naman to sa mga iba. To give you an idea, the last time na nagpunta sila yung medical team to, I think they were able to do as much as 60 surgical operations yung team nila spanning a 5-day time. So everything from simple lang, basta wag lang affected ng brain at saka heart, they will do everything dahil mga isang team of surgeons yun. So napakalaking in cooperation with the hospital o meron kayong mobile clinic? Yes. In the hospital and the LGU of Cabanatuan. Yes. So ganon. So ang laki ng in fact, ang laki ng naitulong. I just don't have the figures, pero in terms of professional fees, upwards of 10 million po ang ang naibigay. Kasi zero na. At saka maraming salamat sa lahat ng mga doktor at nurses ang nag-volunteer sa inyong mga medical mission. Totoo yan. Wala kaming nagawa kung wala sila. That was only because of them. Mabait talaga si Lord. Pero, alam nyo, it's not only yung services and materials. We also give hope for kung sino man yung beneficiaries. Like, nagkakaroon sila ng para may samahan na rin na natutuwa rin sila. Like kanina parang Christmas party na rin nila. Napasaya yung mga bata. Opo. At alam mo naman, Ma'am Cory, kung sino yung chairman namin. Kasi nakasalamin yun dark class. Kaya sabi ng mga lola, artistan to, umaga-umaga, nakasalamin pa. Kuya Randy, nanonood po siya. Randy Santiago, syempre. Ay, Chairman Randy. Happy birthday again. 52 na po siya. 52. Naka-stack kami lahat sa 52. Ay, by the way, birthday rin ni Arabel. Oy, Arabel Jimenez. Yes. At marami pang iba. Yes. At of course, being LSGH, yan po yung Lasal Green Hills Band 79. Kami tinuruan ng St. John Baptist. Oy, magturo naman kayo. Yan ang mission talaga namin. Kaya meron kaming proyekto ng alternative learning system sa Lasal. At may night school din kami. Kaya nananawagan kami sa mga malalapit lang sa Green Hills. Alam niyo na yung mga sa gabi, pwede po kayong mag-aral sa amin. Kasi meron na pong facilities yung eskwelahan ang ginawa ng Brothers ng Lasal. May facilities na tayo, i-open na natin to sa gabi. Kaya ibigay sa mga nangangailangan ng edukasyon. Ito ba ay libre ang tuition? Kami minsan na nagpo-provide kasi sa amin 500 a year.
500 pesos a year. 500 Bong, paliwanag mo nga, ang galing ng proyekto niya. Actually, mga ano yan it's open to anybody na i-recommend for senior high school. Makatapos lang ng senior high school, they get the same diploma as the regular school. So, when they graduate, ang diploma nila, Lasal Green Hills Senior High School. Totoo. Ito ay face-to-face, Face-to-face in night school. Merong face-to-face po. Meron din classes online kasi yung mga BJMP, mga persons deprived. Meron din to kami sa BJMP. Yung mga ino-offer din sa kanila yon. Yes. Alternative learning system. Meron din po kaming ALS. Pati po sa mga kabataan na naligaw, at tulad ng isang ehemplo ng isa kong classmate. Sinama niya sa bahay ang isang bata. Kasi kung iiwanan mo siya na naman ng drug runner na naman siya. Sinama sa bahay, inalaga. At hindi siya no read, no write siya. 14 years na siya. Paano yun? May iwan yun. So, ngayon, nag-alternative learning system. DepEd po yan. Hello, DepEd. Shout out kay Brother Vince Fernandez. And Brother Vince Fernandez. Iyan. Ipopole vault ngayon yun. Yung mga kabataan, kailangan madaliin natin sila. Hindi na sila pwede bumalik ng grade 1. Nalaki na nila, 14 years old. Kailangan todo-todo ang modules nun para makaabot sila ng isang taon. Sige, advance na natin sila. At mga ilang taon, magsi-senior high school na sila. Doon naman sa senior high, kailangan mga skills natin. Kaya doon naman, ang mga alumni naman natin, nagbibigay ng ano ba mga skills na pwede ko ibigay sa bata para magkaroon uli ito ng trabaho. Dahil yun ang mga hinahanap Magkaroon ng upskilling ang tawag doon. Di ba, John? Tulad nito, mga entrepreneur, ano ba mga values na pwede natin ibigay? Kaya si Ricky, yan, engineer yan. Maraming tinutulungan yan ng mga empleyado din sa kanya. Yung mga values ng Silver de Cares. Yes. Ma'am, Cory. Para sa mga interesadong sumali, let's say, lumampas na sa quota nyo, pero nakakailangan naman ng tulong. Meron bang paraan para sa kanila? Para sa high school po, senior high school? Yes. Actually, i-approach lang po nila yung brothers or kahit kami, we could recommend sa Lasal Green Hills, especially ako po connected din ako sa Lasal. I'm Alumni teaching Association Board. I'm a director of the Alumni Association as well. So parating nyo lang po kahit kay Kuya Emer. Basta Facebook natin, sa kaya mo yan kung anong problema mo. At pati sa Lasal Green Hills, you could go to the office, nandun din po, i-guide po kayo. So may alternative learning system, may night school, may technical, vocational, ng TESDA, may mga partners po tayo. Kasi nga, ang mission ng Lasal, pangmayaman lang yan. Hindi po. Talaga po St. John Baptist Lasal, dati mayaman siya, pero lumabas siya sa countryside para magbigay ng edukasyon. Kaya tulad namin, na-bless kami at nabibigay lang kami ng pagbabalik ng grasya. Mag-educate naman tayo. Ang dami-daming bata, ang dami-daming talagang edukasyon ang aangat sila sa kahirapan, di ba? Tulad ni... Paano naman yung graduation nila? Ang ganda ng graduation. Face-to-face din? Or may special graduation ceremony? Special, Bong. Ang graduation nila, normally kasi yung buong linggo ng, I think that's April, no? Sunod-sunod na graduation po yon. Junior high, may moving up, tapos may senior high school, tapos yung night school, separate yung night school, tapos meron pa po silang yung mga sa mga persons deprived of liberties, sa mga BJMP, may dinadala kasi obviously hindi naman ho sila makakalabas do sa facility. So dinadala yung graduation do sa facility mismo, no? Tapos meron din ng online dahil meron din hindi rin makakarating. So online din po yung malayong lugar. Opo. So normally mga April may graduation yan sa Lasal Green Hills, no? At alam niyo, Ma'am Cory, yung mga superintendent ng mga iba-iba, may mga Mandaluyong kami, gusto nga sana po pati kami makapag-aral para maging isa kaming talagang nakaansaya. Di pa bang kailangan pa lang edukasyon, hindi kayo inclusive.
Para sa 4th year high school na yan? Yes, pwede yan. Yan ang talagang grade. Tapos pag nag-graduate sa high school, meron din kayong ongoing program para sa kolehiyo? Meron po. Scholarships po. Meron available scholarships for college naman. Okay. Kasi ang mga LaSalle schools po in the Philippines, they are mandated to have at least 20% of their population as scholars. Yes. So doon po mag-fall yun, 20%. Some schools umabot na po ng almost 30% yung scholars nila. So when we say scholars, talagang 100% scholarship po yung binibigay. Yung talagang papasok na lang sila, wala na silang dahilan para hindi dumating. Kasi kumbaga inihain na yung edukasyon sa kanila, kukunin na lang nila. Yes. Pero kailangan naman doon ay pamasahe, ayun, totoo yun. Kaya ngayon sa doon kami pumapasok. Yun. Transport allowance, ito, 65. Kaya marami kaming tinatawagan. May transport kayo tulad ng may sponsor tayo ng may ganun, motor riding. Yun. Yan. So, ulit natin para sa mga interesadong sumali sa inyong kagandahang loob. Silverde Cares. Ongoing program for education. Yan. Saan sila papasok o magre-register? Sa Facebook page ng Kaya Mo Yan at of course. Emer, sa anong site sa LaSalle? Yes, meron sa LaSalle. And of course, ang aming Facebook po namin ay LSJ79 Silverde. Hanapin niyo lang yun. Nasa public kami. Silverde. Basta, if they will just look for Silverde, meron na yung programa nandun na. Of course, and sa Lasal, gagayad na namin kayo doon. Okay, malapit na tayo magtapos. Mag-closing tayo lang remark. Ay, bitin na bitin talaga, no? John Francisco. Yes, thank you very much. Ingat kayong lahat. Emer, yes. Cory, ingat kayong lahat, mga kababayan. Thank you. Okay, in behalf of Silverde, maraming salamat sa pagkakataon na ito. At saka ang layunin ng Silverde is may pasa namin yung mga bayayang natatanggap sa ating high school batch 1979 para may parating din natin sa mga ibang nangangailangan. So with that, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes, paying back. Prof. Bong. Well, maraming salamat for guesting us, no? Talaga nakakataba ng puso pag lalo na pag Christmas season. Ayan. No? Iba-iba yung feeling. Yes. Yes, thank you. At of course, Advent na bukas, umpisa na ng ating tuloy-tuloy na tayo. Ang Pasko, kaya inihiling nating lahat, magkasundo tayong lahat, walang away-away, sama-sama tayong Pilipino. Yan ang sabi ng DZRH dito. At sana, Ma'am Cory, meron ka bang babatiin? Dahil may babatiin tayo. Meron ba mga greetings? Babatiin ang mga taong may birthday ngayon. Yon. Happy birthday! Yes! Lahat ng mga kababayan na merong pagdiriwang ng kanilang birthday ngayon, may your birthday wishes come true. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Yes, tulad ni Judge Andy Soriano. Ngayon, talagang Andres Bonifacio, of course. Arabel Jimenez, of course. And greeting lang natin yung kanina sa Ospital ng Makati, sa Barangay Pembos, Pediatric Department, Dr. Doc Alvin Florentino. And yes, we greet Joel Serrano, isang kidney transplant yan. Nasa America po siya, sa Antilles, Virginia. Hello, mga Tinyos! And of course, ating Nueva Ecija, San Isidro. Kaya natin bumangon yan. Once again, it's 5 o'clock na naman. Ang bilis! 5 o'clock na naman. Okay. Huwag kayong mawawalan dahil nandito lang kami. Huwag niyo kalimutan. Favorite show tuwing Sabado. Kaya Mo Yan. Kaya Mo Yan. Ako po si Cory Quirino, kasama si Emer the Generous Gingon. Happy weekend. Happy weekend, guys. God bless you guys. Yes. Woo.